Get well soon. Wishing na gumaling ka kagad. Salamat po. Story time tayo tungkol sa operation natin. Since tumatanda pala ang tao, yung healing power natin ay masyadong humihina, no? Kasi dati pag nagpapa-opera tayo, katulad nung sa mga waist, yung padagdag ng waist, ng kabataan natin, after nyan kasi sabi ng doktor, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Pero tayo, pagka-uwi, liligo sa ulan, rampa, no? Ganyan katigas ang ulo natin, gumagaling naman tayo ng mabilis. Kapag tumatanda tayo, humihina na yung ating paggaling na katangian ng katawan, no? Nangyari sa akin nung nagpa-opera ako, bumukas yung tahi ko dito, and then nagpaulit ng tahi, gastos ng pamasahe, pabalik, yun sa ulo natin, yung stapler, tinanggal, may bukas na naman na sugat, tinahi na naman ulit, balik na naman ulit, no? Ngayon tinahi yung isa, para mawala yung buka, napatid na naman kahapon, balik na naman ulit, no? Ganyan nangyari, sobrang hindi okay. Base sa sa observation ko, at advice na rin sa mga kagaya kong magpapa-opera, bago kasi tayo magpa-opera, ang tinignan ko is makaipon kahit na hindi ganun ka agad nakaipon para mapagsabay-sabay na lahat. So ang pinaka-target natin talaga is mag-lift yung eye natin kasi bumabagsak yan kapag tumatanda. And then yung silicone oil natin matanggal, yung sa baba natin ay tanggal na. And then lift sana ng face pero hindi yun ang nagawa, no? Kapag sa susunod na magpapagawa kayo, may papatanggal kayo, wag sabay-sabay, no? Isa sa factor para sa akin ng napakabagal kong paggaling at lagi nabubukahan is kapag kasi nagpa-face lipo ka or matanggal yung mga makayas yung mga silicone oil, after nyan, kailangan mo ng bandage ng muka para habang gumagaling, nakatight siya. Kaya may tape ako ngayon, no? So, nakaraang araw, hindi ako nagaganon kasi nga nagpapagaling ako ng mga tahi sa ulo. Ayokong mag-bandage. Na-feel kong parang namamaga siya. So, base sa searching natin, nag-i-swelling ang muka kapag hindi nakabandage kasi hindi nasusunod yung tamang paglalagyan. Hindi nakatight, no? So ang ginawa natin, nag-bandage tayo, nawala yung pamamaga, naging okay siya. At ang problema dyan, dahil sa bandage sa ulo, pagtanggal natin after 2 days ng 24 hours naka-bandage, nasira na naman yung tahi na okay na sana, patuyo na. Bandage rin ng reason nung tinanggal ang silicone oil natin sa baba, tinahi yung baba natin. Naka-bandage tayo kasi kailangan talaga yon sa first 3 weeks after ng face lipo. Yung tahi, laging natatanggal yung nylon, yung ginamit na sinulid, pangsara. Kaya balik tayo kay doc para tahiin ulit. So hindi advisable na pagsabayin na may tahi ka sa ulo and then magka-face lipo ka kasi may bandage. Yan ang aking na-observe. Akala ko nung una ay gano'n nakabagal ang healing power natin, pero may factor din talaga yung pinagsabay-sabay ko kasi yung proseso, yung healing na dapat gawin sa isang process na ginawa mo ay nakakaapekto sa pinagawa mong sabay. At least lesson learned, no? Para yan sa mga nagbabalak na magpagawa ng sabay-sabay or magpatanggal ng sabay-sabay. Ganyan ang experience ko. Anyways, Mother Carmelita, thank you so much. Naway magdilang anghel ka at ako po'y sabik na sabik ng mag-explain ng mga maraming bagay. Alam mo, ang dami nating gustong ipaliwanag sa tao. Thank you and good night.